Hindi ko na kayo papansining dalawa. Bahala na lang ang karmang lumapit sa inyo. Basta ako, hindi ako magbabayad. Kapag namatay naman yung nanay mo, mawawala na rin ang utang ko. Pinagbabantaan mo ba ang buhay ko? Ano? Ipapapatay mo ko? Hoy, wag ka nga mambibintang dyan. Ano, magbabayad ba ako ng iba para ipapatay ka? Ano ka ba, special? Hindi kita pagkakagasusan, no? Hayaan ko na lang ang langit na gumanti sa'yo. Tingnan na lang natin kung may pagmamalaki mo yung pera mo kapag nasa hukay ka na. Isa rin sa sitwasyon na mahirap makawala ay ang pagkalubog sa utang. Nagmimistula rin itong adiksyon para sa ibang tao dahil sa katwiran na ginagastos naman nila ang perang hindi nila pinaghirapan. Ganoon ang palaging iniisip ni Larcy hanggang sa tuluyan na siyang nalubog sa kanyang mga utang. Yun din ang naging dahilan niya para gawin ang isang bagay na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya para makalaya. Ngunit ang masama niyang plano ay maaari ring maging mitya ng isang sumpa para sa kanya. Magagawa niya pa kayang makabayad sa kanyang mga kautangan o hihintayin na lang niyang singilin siya ng kamatayan? Ito naman si Ate Juliet, hindi pa patawarin ngayong araw na to. Alam mo naman na ang dami nangyayari sa life ko. Saka ka naman ingel Holiday ngayon, paawat ka naman kahit minsan. Akala mo kasi lagi kang tatakbuhan eh. Dito lang naman ako nakatira, hindi ako aalis. Ano namang kinalaman ng holiday sa pagbabayad mo ng utang mo? Ito ang usapan natin, di ba? Alam mo naman na to nung nakaraan pa. Larcy, ilang buwan ka nang hindi naghuhulog. Hindi naman pwedeng pabayaan mo ang utang mo. Anong hindi naguhulog? Di ba kabibigay ko lang sa inang tubo nung nakaraan? Wala naman akong pera, te. Nagsarado na nga ang tindahan ko. Maliliit na kitaan lang ang ginagawa ng gurang na bakla, oh. Awa na lang. O baka gusto mong wala na ako makain? Hindi naman pwede na lagi na lang awa ang paiiralin ko. Paano naman ako? Hindi ko naman pera yan eh. May financer ako. Yung pera na binibigay niya, kailangan ko rin ibalik sa kanya. Ako naman ang malulugi nito kung aabonuhan ko. Kakarampot na nga lang ang kita ko sa pagpapautang. Pinapaikot ko rin naman ang pera. Hindi pwedeng nakastak lang yan sa iisang tao ng mahabang panahon. Anong kakarambot dyan? 5-6 yan? 200 na agad kita mo sa 1,000 utang. Mababa na ang 5K na pautang mo sa isang tao. Ano ba naman? Napatawad mo na yung sa akin, di ba? Babayaran naman kita kapag nagapera na ako eh. Pambili lang ng pagkain na meron ako. Baka naman kapag binayad ko pa sa'yo, mamatay naman akong mulat ang mata. Ano? Akala mo ata sa akin lahat yun? Mas malaki naman ang binabayad ko sa financer. Hindi pwede yang hayaan. Inutang mo yung pera na yan. Dapat lang nabayaran mo yan. Ito na naman tayo sa pahirapan kang singilin eh. Buwan na nga ang hulog mo, di mo pa magawa. Pero nakikita ko ang mga post mo sa Facebook, panay kagala. Last week nasa Palawan kayo. Nakita ko yung mga picture mo, nasa eroplano pa kayo. Mano sana na ibinayad mo na lang yun sa akin para sana makaulit ka pa kung sakaling uutang ka. Hindi ko naman pipigilan ang gala mo eh. Ang sa akin lang, alamin mo naman ang responsibilidad mo sa utang mo. Pati ba naman post ko sa Facebook, papakialaman mo pa? Malamang nagliliwaliw lang yung tao. Stress ako sa buhay. Siguro naman hindi ka bawasan sa pera mo, magpakasaya ako, di ba? Saka libre yun ng mga kaibigan ko. Nag-ambagan sila para sa akin. Hindi naman ibig sabihin na nagmamayaman ako sa Facebook. Pwede mo na yung punahin kapag hindi ka makasingil sa akin. Huwag naman ganun. Hiwalay naman ang social life ko dyan sa utang, no? Kasi naman, kailangan ko talaga ng pera. Kailangan ko pa bang isa-isahin sa'yo lahat? Kapag lumalapit ka sa akin, hindi naman tayo ganitong sapilitan. Madali akong kausap, pero kapag singilan na, ang dami mong sinasabi sa akin. Masama yung ginagawa mong ganyan, te. Baka naman karmahin ka niyan sa ginagawa mong panggigipit sa tao. Hindi ako nang gigipit, naniningil lang ako. Nung nangungutang ka, ang dami mong pangako sa akin. May sinasabi ka pang malupit na racket na gagawin mo. Nasaan na yun? Bakit ngayon na nagkakasingilan na dinadaan mo ko sa karma? Hindi ba ikaw dapat ang makarma?
Dahil sa panay ka utang, hindi ka naman marunong magbayad. Over ka naman sa karma. Kumato ka nga dyan. Kakatakot yan. Umihiling ka ng masama sa kapwa mo. Basta hanggang sa linggo pagbibigyan kita. Ayoko ng tubo lang ang ibibigay mo sa akin. Kailangan ko yung mismong pera dahil ako ang masisira sa financer ko kung hindi ako makakapagbigay ng pera sa kanya. Usapan na natin ha. Sumunod ka naman. Hindi yung maniningil pa magmamakaawa. Ito naman, akala mo hindi magkakilala eh. Sige na, magbigay ka naman ng palugit. Malapit na ang birthday ko, ano na namang ipangahanda ko? Yung mga barkada ko nagpapalibre pa sa akin. Kita mo na? Iba ang priority mo kasi. Dapat palagi mong unahin ang utang mo kaysa sa pagpapabida mo sa mga barkada mo. Basta! Sawa na ako sa panay nalang pasensya. Bayaran mo ako para tapos ang usapan natin. Hindi na ako naghintay pa na magsalita si Larcy. Umalis na ako dahil may mga kailangan pa akong singilin. Itong pagpapautang ng 5-6 ang masasabi ko na isa sa mahirap na gawin. Dahil meron talagang mga tao na magaling lang kapag nangungutang pero pahirapan na kapag singilan. May mga responsable namang mangungutang na sila na ang kusang nagbabayad. Pero mas marami pa rin ang naghihintay na singilin. Ang iba, kapag pinahihirapan ako sa pagbawi ng pera, hindi na sila nakakaulit na umutang sa akin kahit paanong drama nila sa buhay. Gabi na nang ako'y makauwi sa bahay. Naabutan ko ang bunso kong anak na nagluluto. 2 na lang kaming magkasama sa bahay dahil yung 2 ko pang anak meron ng mga asawa. Ang asawa ko naman, matagal nang sumakabilang bahay. May sarili ng pamilya. Nay, paluto na to. Pahinga ka na lang po muna dyan tapos tawagin na lang kita kapag kakain na. Si Ate Virgie po pala galing dito kanina, naghulog siya. Andyan po sa taas ng aparador nilagay ko. Inipit ko po dun sa may yung notebook na blue. Ay, mabuti pa yun si Virgie, hindi na kailangan pa singilin. Siya na talaga yung kusang nagbabayad ng utang. Ganun yung mga magandang pautangin eh. Tumutupad sa usapan, hindi gaya nung iba na idadaan ko pa sa paawa o kaya sila pa ang magagalit. Si Larcy po ba nasingil nyo na? Balita ko galing yun sa galaan Tapos nagmamayaman na naman sa mga upload niyang pictures. Meron pa kahapon, nasa fine dining kumain. Meron pang nalalaman na feeling blessed. Yun na nga ang sabi ko sa kanya, pero wala namang nangyari. Ang daming sinasabi sa akin. Hindi ko pa nakukumpleto yung pera na ibibigay ko sa financer. Ang dami ko pang di nasisingil. Ang dami nilang paawa sa akin eh. Kahit naman anong gawin ko, alam ko na hindi ko sila mapipilit. Dapat po yata itigil nyo na yan. Bitawan nyo na yung mga pautang-utang na ganyan kasi kayo lang ang nahihirapan dyan eh. Nagkakaroon pa kayo ng kaaway. Yung iba naman kasi hindi makaintindi, hindi marurunong magbayad. Magaling lang kapag utangan. Paano naman yung mga tao na lumalapit sa akin at humihingi ng tulong? Minsan kasi nakakaawa rin sila, lalo na kung emergency, tapos wala man lang silang malapitang tao. Kilala na ako rito sa atin bilang nagpapa 5-6 talaga. Ilan na ba ang natulungan ko dahil din sa ganitong pautang? Malaki rin ang tulong nito sa atin. Pero masama rin po kasi ang tingin ng tao sa mga ganyan, Nay. Saka po pautang kasi yan na may tubo. Aminin na natin na malaki naman talaga ang tubo sa 5-6. Basta ako, hindi ako sang-ayon sa mga ganyang utangan. Sa una lang naman niya nakakatulong sa tao, pero sa huli mababaon lang din sa utang. Hindi naman ako yung mga nagpapautang na grabe din. May konsiderasyon din ako sa mga tao, no? Saka sila ang kusang lumalapit sa akin. Bago ko sila pautangin, alam na nila ang kwentahan ng tubo. Sadyang may mga tao lang talaga na hindi rin kayang mabuhay na walang utang. Kahit na walang katuturan ng gagawin, talagang magagawa pa ring umutang. Basta po kapag may trabaho na ako, dito ka na lang sa bahay. Ayoko ng ganyan na nagpapautang ka. Pwede naman pong ibang negosyo naman ang gawin nyo. Yung madali lang din naman na dito lang kayo sa bahay. Ibang negosyo, tapos yung mga tao uutang din. Alam mo naman dito sa atin, lahat ng tao mahilig sa utang. Ewan ko ba kung nananalaytay na ba sa dugo ng mga Pilipino ang hilig mangutang? Nakasanayan na lang talaga. Basta po, yun ang usapan natin.
titigil ka na dyan. Nagkakaroon ka rin kasi ng kaaway dyan lalo na kapag singilan na. Ayoko naman na kung ano-anong pinagsasasabi nila sa'yo. Ilang beses na naming pinagtalunan to ng anak kong si Nori. Ayaw na ayaw niya ang usaping utang dahil marami na rin siyang nakita ng mga kakilala namin na naging kagalit ko dahil lang sa utang. Hindi ko naman kasalanan na kailangan kong maningil dahil una sa lahat, ginastos nila ang perang hindi naman sa kanya. Anong aasahan nila doon? Malamang kailangan nilang bayaran yon pabalik. Hindi naman yon donasyon. Sa paglipas ng mga araw, nakasigil na rin ako kay Larcy. 2 buwang hulog ang ibinigay niya sa akin. Kahit na may samaan ng loob siyang iabot ang pera sa akin, tinanggap ko pa rin yun. Naglibot pa ako sa ibang may utang sa akin at katulad sa mga dating pangyayari. Samot-saring dahilan at paliwanag ang natanggap ko mula sa kanila kung bakit hindi pa sila makakapagbayad sa akin. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa bahay, biglang dumating si Larcy at umiiyak. Sige na, 50K ang need ko. Kailangan operahan ng tatay ko. Wala naman ako ibang malapitan. Tapos yung mga kapatid ko naman, wala mga pera. Alam mo naman yung mga yun mga hampas lupa din gaya ko. Ang baba pa ng sahod sa probinsya namin. Sige na, para sa buhay ng tatay ko, maawa ka naman, te. Buhay na ng tao yun. Magkano pa ba ang balance mo sa akin? Nasa 30K pa yun, bakla. Hindi ka na nga nakakahulog sa akin eh. Kung uutang ka pa, papalo na ng humigit kumulang 100K ang dapat mong bayaran sa akin. Saan ka naman kukuha ng perang ipambabayad mo, Aber? Kung sa hulugan nga hindi ka na makausad, sa ganyan pa kayang halaga. Yung kapatid ng tatay ko, hinihintay lang mabenta yung lupa niya sa Texas, tapos uuwi ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, kung may mauutangan nga kami, tapos siya na lang ang magbabayad. Sinubukan ko naman maghanap, pero walang kaya magbigay ng ganong halaga. Yung mga kaibigan ko naman, may mga pinagkakagastusan ngayon. Promise, te, isettle ko ng buo yung utang ko. Babayaran ko talaga, hindi na hulugan. Talagang promise, Pex man, mamatay man. Kahit dagdagan mo pa ng tubo. Kung ayaw mo ng 5'6", gawin na nating 5'7". Need na need lang talaga ng tatay ko. Delikado kasi talaga ang kalagayan niya eh. Kung matatagalan pa ang operasyon niya, baka hindi ko na siya makita pa. Paano naman ako makakasigurado na babayaran mo nga yan? Ako rin kasi ang natatakot. Hindi mo naman ako masisisi kasi kilala na kitang makunat magbayad eh. Kung hindi ka papipilitin, di ka naman nagkukusang magbayad. Kulang na nga lang lumuhod ako para lang sa bayad mo. Okay, sige, ganito na lang. Ikaw na lang munang humawak ng ATM ko. Diyan pinapadala ng tita ko ang pera. Kapag nagpasok na siya ng pera, ikaw ang kumuha para kunin mo na rin yung bayad sa utang. Sasabihan na lang kita kapag nagpasok na siya. Inaayos na kasi yung papers para sa lupa niya totoo ba yung mga sinasabi mo? Baka mamaya dinadaan mo na naman ako sa mga salita mo, ha? La, di ka pa rin pala talaga naniniwala sa akin? Ito, message niya sa akin. Basahin mo, nandito lahat ng usapan namin. Pati na rin usapan namin ng kapatid ko sa kalagayan ng tatay ko. Namamaga na nga rin itong mga mata ko, kakaiyak ko. Kasi wala talaga akong mahagilap na taong tutulong sa akin. Feeling ko nga mababaliw na ako. Kaso wala pa akong hawak ngayon. Bukas ko pa makukuha ang pera. Ire-request ko pa yun sa financer. Kailangan niya pa munang ihanda ang pera. Kung sakali man, tanghali pa bukas, pupuntahan ko pa sa bahay nila. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo, ha? Huwag mo naman akong lokohin tapos idadahilan mo pa ang tatay mo. O ito, picture ng tatay ko na nasa ospital. Kanina ba sila tawag ng tawag sa akin? Aburido na nga ang utak ko eh. Gusto ko na nga bumuka ka kung saan para lang may makuhang ipadadala sa kanila. Tingin mo ba gagamitin ko pa ang kalagayan ng tatay ko? Buhay na niyang nakataya rito. Kahit naman ako nahihiya na sa paglapit sa iyo eh. Pero sa totoo lang, ikaw lang talaga ang may mabuting puso na madaling makausap.
Oo na, sige na, naniniwala na ako sa'yo. Basta siguraduhin mo to ha. Hindi to hulugan. Kailangan mo tong bayaran ng buo. Ay, maraming salamat, te. Hulog ka talaga ng langit. Kung kani-kanino na ako lumapit, ikaw lang ang nakatulong sa akin. Salamat talaga. Oo, promise ko yan sa'yo na buo ang ibabayad ko. Wala na sana akong balak na pautangin siya, pero hindi ko naman maatim na makarinig ng ganoong mga drama sa buhay. Lalo na kung para naman din sa pamilya niya. Agad kong kinausap ang financer ko para kunin ang pera na ipapautang ko kay Larcy. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay namin at doon ko ibinigay ang perang inuutang niya. Umiiyak pa siya sa harapan ko dahil sa labis na pagpapasalamat. Naiintindihan ko naman siya dahil buhay nga naman ang kanyang ama ang nakasalalay sa pera na yon. Pero hindi naman niya ako dapat pasalamatan ng ganon dahil kailangan niya pa ring bayaran ang utang niya sa akin. Hindi ko napansin na nakita at narinig pala ng anak ko ang naging usapan namin. Alam ko sa mga tingin niya na tutol siya sa ginawa ko. Dahil ilang beses na niya akong sinabihan na wag na ngang kumuha pa ng dagdag pera sa financer. Dahil kapag nagkataon, ako naman ang malulubog sa utang. Mamaya nagpapaawa lang yun eh. Para naman pong hindi nyo kilala yung bakla na yun. Lahat na yata ng klase ng drama na sabi na nun para lang makautang sa inyo. Hindi lang naman kayo ang inuutangan nun. Narinig ko nga yung balita na nagsanlayo ng ATM tapos hindi niya tinubos. Wala naman palang pumapasok na pera doon dahil wala siyang trabaho. May ipinakita siya sa akin at yung tatay niya nga ang nasa ospital. Nakakaawa naman kasi yung tao. Paano kung kailangan talaga niya ng pera, di ba? Paano kung nagmatigas ako tapos hindi na isalba ang buhay ng tatay niya? Baka habang buhay akong habulin ng konsensya ko. Paano po kung hindi naman totoo? Siya ba hahabulin ng konsensya niya kung ikaw ang sisingilin ng financer mo dahil sa utang niya? Ako naman ang nasa-stress sa mga pinagagagawa niyo, Nay. Magtiwala na lang tayo. Hayaan mo na. Alam ko naman na babayaran niya ang utang niya. Hindi ko siya titigilang singilin hanggat hindi niya na ibibigay sa akin ng buo ang perang hiniram niya. Panay na lang magtitiwala. Kaya ka naloloko ng mga nangungutang sa'yo eh. Kasi po panay tiwala sa kanila ang ginagawa nyo. Sa sobrang tiwala nyo sa kanila, ayun, hindi na kayo kinakausap. Hindi tumigil si Nori sa pagpapaalala sa akin na singilin si Larcy. Ilang araw lang din naman ang lumipas. Nabalitaan ko na bumili ito ng bagong refrigerator. Narinig ko pa na may kamahalan yon. Bigla ko na lang naalala na nangutang siya sa akin para sa pagpapa-opera ng tatay niya. Tapos nagawa niya pang bumili ng mamahaling gamit. Agad akong nagpunta sa bahay nila para makibalita. Totoo nga, dahil sa tapat pa talaga ng pinto niya nakalagay yung refrigerator para siguro mas madaling makita ng mga kapitbahay niya. Nakibalita pa ako dahil kilala ako sa lugar namin bilang maniningil ni Larcy. Nagtanong ako sa kanila kung may nasagap ba silang balita tungkol sa tatay ni Larcy. Alam ko kasi na magaling ang mga tsismosa sa lugar na ito, kaya kaya nilang makibalita kahit na hindi si Larcy ang tinatanong. Doon ko nalaman na matagal na raw patay ang tatay ni Larcy. Hindi ko naman sinabi sa kanila na may ipinakita itong litrato sa akin, pero sila ang nagkwento na dati raw may nanugod kay Larcy dahil sa utang nito at ang idinahilan niya ay ang inutang nitong pera para sa operasyon ng kanyang ama. Hindi ko napigilan ang sarili ko na sugurin siya. Dahil kung ano ang kwento nila, ganun-ganon din ang nangyari sa akin. Larcy! Lumabas ka nga diyang bakla ka! Lumabas ka dyan! Oh, ano na naman ba yon? Bakit ba pupunta ka lang dito sa bahay ko? Magsisisigaw ka pa ng ganyan. Gagawa ka pa ng eskandalo, nakakahiya naman sa mga kapitbahay. Sinungaling ka! Ang sabi mo nasa ospital ang tatay mo? Ano? Kailan mo balak bayaran ng buo ang utang mo? Ito ang ATM mo na mukhang peke rin.
Ang kapal ng mukha mong umutang nang wala ka man lang pambayad! Maghintay ka na lang kung kailan ako magkakapera. Akala mo naman tatakbuhan ko eh. Yang utang ko, sakto lang naman yon sa mga kinikita mong patubo dyan sa 5-6 mo. Kung makarya ka naman dyan, akala mo aping-api ka? Ang dami mong pera dyan. Kapag hindi mo ako binayaran sa susunod na Lunes, sa barangay tayo magkikita. Ang kapal ng mukha ng baklang to. Kung makautang akala mo may ipinatago sa akin, iiyak-iyak ka pa dyan dahil ayaw mo pang mamatay ang tatay mo. Anong klaseng anak ka para bastusin mo ng ganyan ang sarili mong ama? Wala akong pakialam sa'yo. Kahit umabot pa tayo sa baranggayan. Utang lang naman yan eh. Hindi ako natatako sa mga pagbabanta mong yan. Sige, kung saan ka magiging masaya, then go! Basta hindi mo ako mapipilit na bayaran ka. Lalo na kung wala naman akong hawak na extra money. Nagmamatapang pa siya ngayon. Siya na nga ang may kasalanan, siya pa ang nagagalit sa akin. Maling-mali talaga na naawa ako sa kanya. Ang lakas ng loob na gumamit ng ibang tao. May paiyak-iyak pa siya sa akin. Ilang beses ko siyang kinausap at pinuntahan sa bahay niya pero nagmamatigas siyang bayaran ako. Panay siya sabi na maghintay ako. Ano namang hihintayin ko sa kanya kung alam kong wala naman siyang pagkukunan ng pera na ibabayad sa akin. Ang dami ko pang naririnig na may iba siyang utang sa mga kapitbahay namin at kahit sa tindahan. Lubog na siya sa utang. Dahil ayaw niya akong kausapin ng maayos, umabot na kami sa barangay. Pinatawag ko siya para doon namin pag-usapan at magkaroon ng kalinawan kung kailan nga ba niya ako balak na bayaran. Ipapahiya mo talaga ako rito? Kahit naman anong gawin mo, wala rin naman ako may pambabayad sa'yo. Maghintay ka kung kailan ako magkakapera. Huwag mo kong i-pressure ha? Kung makakaipon ako ng ibabayad sa'yo, then magbibigay ako. Kung wala, edi wala. At talagang sa akin ka pa magagalit ngayon? Nagmagandang loob na nga lang ako sa'yo dahil sabi mo baka mamatay ang tatay mo. Yun pala, matagal na talagang patay. Ang laki ng utang mo sa akin. Baon na baon ka na. Hindi lang naman sa akin eh. Kilalang kilala ka na sa atin bilang pala utang na di naman nagbabayad. Tapos sobrang yabang mo pa. Aba, mahiya ka naman sa mga sinasabi mong yan. Gahamang ka na nga magpatubo dyan sa 5-6 mo. Tapos kung makapagsalita ka pa, akala mo kung sino ka? Kilabutan ka, matanda ka. Hindi mo madadala sa hukay ang perang tinutubo mo sa pautang. Kahit saan tayo makarating, maling-mali ang ginagawa mo. Mas malaki ka pa maningil kaysa sa bangko eh. Kung ano-ano pang paninira ang sinasabi mo sa akin. Sira na ang mental health ko dahil sa'yo. Sa totoo lang pwede kitang kasuhan dyan sa ginagawa mo. Alam kong hindi ko madadala sa hukay ang kahit na anong meron ako. Pero ikaw, madadala mo hanggang sa impyerno yung utang mo. Ang kapal ng mukha nito. Ako pa ang dapat mahiya, samantalang ikaw nga itong may ginagawang katarantaduhan. Hindi na matahimik ang kaluluwa ng tatay mo. Gamit na ng anak niya sa panloloko. Ako pa pala ang magkakaroon ng kaso? Aba, alam mo, hindi na dapat tayo aabot sa ganito kung matino ka lang kausap eh. Ayoko rin napapahiya ako sa harapan ng ibang tao. Ah, talaga? Bakit galit na galit ang matandang yan? Akala mo naman aping-api ka masyado. Hindi mo rin naman perang ipinapautang mo. Hindi ko nga pera, pero nakapangalan sa akin. Kailangan mong magbayad. Nipisan mo naman yung kakapalan ng mukha mo. Tingnan mo, buhay ka pa, nahuhulas na yung mukha mo. Sige, asarin mo ako, hindi kita babayaran. Hindi mo naman ako pwedeng ipakulong kasi bawal din ang ginagawa mong pagpapa 5-6 na yan, no? Walang nakukulong sa utang, kaya hindi mo ako pwedeng pilitin. Hayaan mo kung kusang magbayad sa iyo. Nagpatuloy ang sagutan naming dalawa. Hindi siya nagpapatalo, kaya hindi rin ako nagpapatalo. Kailangan kong ipamukha sa kanya na utang niya yon at wala siyang ibang magagawa kundi ang bayaran ako. Hindi ko rin naman pinupulot ang pera. Kapag ako naman ang ginipit ng financer ko, wala naman siyang magagawa. Sa tagal kong nagpapautang, ito ang pinakamalalang nangyari sa akin pagdating sa singilan.
Ang dami ko nang nakasalamuha ng mga tao na ayaw magbayad ng utang pero si Larcy lang ang umabot pa sa baranggayan. Sobrang laki ng utang niya. Hindi ako papayag na baliwalain yun. Natapos ang usapan namin nang hiningian siya ng pangako kung kailan niya ako dapat nabayaran. May kasunduan din kaming pinirmahan kung saan nakasulat doon na siya mismo ang nagsulat na kapag hindi niya ako binayaran, pwede kong iangat ang kaso. Alam kong galit na galit siya dahil sa huli ako pa rin ang nagwagi. Paglabas namin ng barangay, nakita ako ng anak ko. Agad niya akong nilapitan at masama ang tingin kay Larcy. Aba, ayusin mo yan tingin mo sa akin, bata. Huwag mo ko mamalditahan dahil mas maldita ako sa iyo. Huwag mo ipagmamalaki sa akin yan nanay mo. Baka pagbuhuling ko pa kayong dalawa, mga buwisit kayo. Mas maldita ka nga, hindi ka naman marunong magbayad ng utang mo. Wala ka nang pakialam sa utang ko, ha? Wala ka pang alam sa ganito. Ayan, diyan ka sa nanay mo kumampi para paglaki mo, manahin mo ang kasamaan ng ugali niya. Ang kaswapangan niyan sa paniningil ng utang. May future ka para sa pagpapa 5-6 na yan. Maldita ka rin eh. Una dyan, dapat masama ang ugali mo para kapag maniningil ka, hindi ka makukonsensya. Bagay na bagay sa'yo. Ngayon pa lang alam ko na rin maitim yung budhi mo. Huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Hindi naman siguro kasalanan ng ibang tao na ganyan ang ugali mo, no? Na hindi ka naman talaga marunong magbayad ng utang mo. Huwag ka na po masyadong magalit, Nay. Baka mapano ka pa. Wala namang maitutulong yung thunders na bakla na yan. Baka mas matuwa pa yan kapag napahama ka. Ay, attitude talaga si bata. Wow, manang-mana sa ina niya. Talaga? Buti na lang bakla ka kaya wala kang anak. Walang magmamana sa pagiging palautang at manloloko mo. Matanda ka na, mag-isip ka naman. Matuto kang mahiya at magbayad ng perang ginastos mo. Uutang-utang ka tapos di ka magbabayad. Tapos kapag sa social media mo feeling blessed ka? Anong blessed doon? Ang perang utang mo? Flex-flex ka pa ng mga bago mong gamit tapos iiyakan mo lang sa paawa ang mga pinagkakautangan mo. Hindi ko na kayo papansining dalawa. Bahala na lang ang karmang lumapit sa inyo. Basta ako, hindi ako magbabayad. Kapag namatay naman yung nanay mo, mawawala na rin ang utang ko. Pinagbabandaan mo ba ang buhay ko? Ano? Ipapapatay mo ko? Hoy, wag ka nga mambibintang dyan. Ano, magbabayad ba ako ng iba para ipapatay ka? Ano ka ba, special? Hindi kita pagkakagasusan, no? Hayaan ko na lang ang langit na gumanti sa'yo. Tingnan na lang natin kung may pagmamalaki mo yung pera mo kapag nasa hukay ka na. Talagang dinamay mo pa ang langit sa kasamaan mo, no? Kapag may masamang nangyari sa nanay ko, alam ko na agad kung sinong gumawa nun. Ikaw at ang demonyong sinasamba mo! Ay, na-stress naman ako sa inyo. Bahala na nga kayo dyan. Magsama kayong mag-inang mga tsaka ang face at mga attitude. Che! Hindi man lang natutong magpakumbaba si Larcy. Siya pa talaga ang naging matapang. Dahil sa nangyaring baranggayan, naging laman kami ng mga bulong-bulungan sa paligid. Iba-ibang kwento na hindi ko rin alam kung paano nabuo. Hati ang opinyon nila. May mga pumapanig kay Larcy, meron naman sa akin. Alam ko naman na gano'n ang mga tao, kaya hindi ko na rin sila pinansin. Dahil ang kailangan ko lang naman, makuha ang perang ipinautang ko. Kinausap ako ng financer ko at nakisuyo ako sa kanya ng ilan pang araw para maisauli ang mga pera. Hindi ko rin kasi masyadong masingil ang ibang tao dahil ang dami nilang problemang sinasabi sa akin. Yung iba, todo iwas para hindi ko sila masingil. Ay, nakaka-stress naman ito. Si Jonathan naman ngayon ang pangako. Biglang sinabi sa akin na sa susunod na linggo na lang daw kasi hindi pa naibibigay yung bonus niya. Ay, saan naman ako hahanap ng pantapal dito? Nangako pa naman ako kay Marife na mapapautang ko siya ng 10K sa susunod na araw. Ayan na nga po kasi ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyo na kasing pautangin ng mga tao. Nagpapadala kayo sa iyak-iyak nila. Pautangin niyo yung mga nagbabayad talaga. Hayaan niyo magalit ang iba. Hindi sila marunong magbayad. Anong aasahan nila?
May magpapautang sa kanila? Doon sila sa bangko mangutang. Ewan ko na lang kung anong mangyari sa kanila kapag hindi sila masingil. Ewan ko ba? Dagdag pa sa stress ko yung si Larcy. Ayaw talagang magbayad sa akin, ang tigas. Kapag nagpupunta ako sa bahay nila, laging nakasarado ang pinto. Tapos siya pa ang hilig manigaw sa akin, kahit na kinakausap ko naman siya ng maayos. May kasabayan nga ako kanina naniningil sa kanya eh. 5'6" din pero hindi ko kilala. Baka sa ibang lugar niya yun nautangan. Narinig ko na naman ang pangalan ng pangit na yun. Ako, gigil na talaga ako sa pag-uugali ng bakla na yun eh. Ewan ko ba kung bakit naaawa kayo sa kanya noon? Huwag na nga lang natin pag-uusapan yan. Oo nga po pala, Nay. May awang yung bubong natin sa kusina. Tapos kanina malakas ang hangin, natutuklap yun. Baka kapag dating ng bagyo, bigla yung hanginin. Ay, oo nga pala. Yan yung dapat ipapaayos ko. Tawagin mo nga si Kuya Dan. Sabihin mo padaganan ako ng bubong. May paparating pa naman bagyo. Baka tangayin na nga yan. Sinunod ng anak ko ang utos ko sa kanya. Habang inaayos ang bubong sa kusina, kinukwenta ko kung magkano ang perang hawak ko. Sa linggo pa ako magbibigay ng pera sa financer ko, kaya kailangan kong makolekta ang iba pang utang para mabuo ang hulog ko sa kanya. 4,000 pa ang kulang at bukas may sisingilin akong 2. Kapag nagbayad sila, sapat na yon para sa magiging panghulog ko. Kinaumagahan, sobrang lakas ng ulan dulot ng bagyo. Hindi kaagad ako makalabas dahil ang taas na rin ang baha. Naghihintay lang akong tumila ang ulan para makapaningil na. Kain na po tayo, Nay. Bakit kanina ka pa po tingin ng tingin dyan sa bintana? May hinihintay ka po bang dumating? Tinitingnan ko lang kung humihina na ang ulan. Lalabas kasi ako maniningil muna ako saglit. Umuulan nga po, bakit kailangan nyo pang lumabas? Sino po bang sisingilin nyo? Mag-chat na lang ako sa kanila. Huwag ka na lumabas, ang lakas ng hangin. Mamaya mapano ka pa Baka may lipa rin pang yero dyan. Ang taas pa ng baha. Kailangan ko kasi yun masingil dahil magre-remit na ako ng hulog ko. Kapag na-late ako, baka magalit na sa akin ang financer ko, hindi na ako makaulit. Hay, ang tigas po ng ulo nyo. Huwag na kayong lumabas Ang taas ng baha. Baka mamaya may sugat ka pa sa paa, magkaroon ka pa ng lepto. Ako nakakausap sa mga sisingilin mo. Kasi kung magbabayad naman sila, iaabot nila yun. Hindi yung kahit bumabagyo na, kailangan pa nilang papuntahin sa bahay nila yung maniningil. Yan hirap sa ibang tao, walang pagkukusa. Kahit na gusto kong lumabas, hindi talaga ako pinayagan ng anak ko. Nanatili kami sa loob ng bahay habang malakas ang bagyo. Dahil malamig ang paligid, nagpasya na lang akong matulog sa kwarto ko. Hapon na ako nagising. Nakarinig lang ako ng kalampag ng yero dahil sa lakas nga ng hangin. Pagtayo ko, hindi ko maigalaw masyado ang mga kamay ko. Naninigas ang mga ugat ko. Siguro dahil na rin sa lamig ng panahon. Agad kong tinawag ang anak ko para kumuha ng maligamgam na tubig na pagbababaran ko ng mga kamay ko. Ano pong nararamdaman nyo? Medyo masakit kapag sinasarado ko. Kumikirot-kirot. Hindi nyo po ba yan nadaganan? O baka naman napila yan kanina? Hindi naman. Siguro dala na lang din to ng katandaan ko. Baka sumusumpong ang arthritis ko. Konting pahinga lang to. Ganito naman to minsan, di ba? Medyo nanibago lang ako kasi kakaiba yung sakit Hilutin ko na lang ang kamay nyo. Sandali, kukunin ko yung binili kong miracle oil. Ang sabi sa akin, maganda nga raw yun sa mga kasukasuan. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Tapos kanina gusto nyo pang lumabas. Alam nyo na nga na mahina ang katawan at kasukasuan nyo Hindi pa naman ako ganung katanda. Sumakit lang bigla itong mga daliri ko kaya hindi ko maisarado. Pero hayaan mo, magiging maayos din naman ako. Ang sakit! Parang may tumutusok-tusok. Aray ko! Naku po! Teka lang, sandali, kukuha ko ng gamot. Ano ba nangyayari sa inyo, Nay? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong sakit. Noon naman, sumasakit ang mga daliri ko pero hindi ganito.
May kakaiba akong nararamdaman na pati kalamnan ko naaapektuhan. Halos maiyak na ako sa sakit. Tinulungan ako ni Nori na uminom ng gamot dahil hindi nga ako makahawak ng kahit na anong gamit. Hinilot niya rin ang mga daliri ko. Pero hindi niya mahuli kung saan ba ang masakit kasi maging ako, hindi ko matukoy kung saan nga ba banda. Matapos niyang mahilot ang kamay ko, pinalot niya ito ng tela para kahit paano raw maiiwas sa lamig ng panahon. Inasikaso niya rin ako at maging pa ako nilagyan ng medyas. Dito ka na lang po muna, huwag ka na magpunta sa labas ha. Ako na magdadala ng pagkain dito. Mas malamig kasi doon, baka biglang sumakit na naman yung mga daliri nyo. Hindi pa naman natin alam kung ano ba talagang nangyayari. Salamat anak, ang bait talaga ng bunso ko. Hayaan mo, mamaya lang naman magiging maayos na ako. Basta po makinig na lang muna kayo. Kailangan nyo lang ng pahinga. Huwag nyo na rin munang isipin yung paniningil nyo ng utang, lalo na yung kakaisip nyo kay Larcy. Ang akala ko, saglit lang itong sakit ng mga daliri ko pero tumagal ito ng ilang araw. Hindi ako makalabas ng bahay namin dahil ayaw ni Nori. Hindi rin naman ako masyadong makakilos dahil bigla na lang itong sumasakit. Minsan nga, naiisip ko na lang na ipaputol tong kamay ko dahil hindi ko na talaga kinakaya. Ilang beses na kaming nagpunta sa center. Yun at yun lang din naman ang nire-reseta sa aking gamot. Noong nagpadala naman ng pera ang panganay ko para daw gamitin ko para sa pagpapacheck up sa ospital, ginamit kong pantapal sa kulang na perang ibibigay ko sa financer ko. Hindi pa naman ako makasingil ngayon dahil masama rin ang pakiramdam ko. Anak, pasuyo nga ako. Pumunta ka kina Judith at dun sa bahay na pink. Dapat nung nakaraan pa yun maghuhulog sa akin, hindi naman nagbigay. Tanong mo kung magbabayad na sila. Paalala mo lang kamo. Kung meron naman na, kunin mo na ang pera. Pagkabukas ni Nori ng pinto, nakita naming naroon si Larcy at parang kararating niya lang din. Gusto yatang makibalita sa nangyayari sa akin. Medyo nagulat pa nga siya nang makita namin siya. Oh, anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihing mangungutang ka na naman. Wala na, magbayad ka na muna. Huwag mo nang isagad yung kakapalan ng mukha mo. Huwag kang ang ganyan makipag-usap sa akin. Nakikichika lang ako. So, true pa lang hanas ng neighbors. Mukhang nakakarma na yan nanay mo, no? Buti nga sa kanya. Kaya siguro hindi na niyan maigalaw ang mga daliri niya. Kasi nasobrahan siya kakahawak ng sobra-sobrang tubo sa pautang niya. Ganyan talaga nangyayari sa mga swapang at mapanlamang na tao. Deserve magkasakit. Anong deserve ka dyan? Kapag ikaw ang sinampal ko ngayon, yon ang deserve. Nak, ano ba yung bibig mo? Kung ano-ano na naman yung mga pinagsasasabi mo, ha? Makakapanakit ka pa ng tao. Yan, tama. Pagbawalan mo ang anak mo. Baka sa susunod nguso naman niya mamaga. O kaya matanggalan siya ng ngipin. Kapag mga ganyan pa naman, mabilis lapitan ng karma. Ikaw, ano kaya mangyayari sa'yo? Matanggal yung mata mo? Ay, dapat buong ulo mo na lang. Wala naman niyang kwenta eh. Andyan nga ang utak mo, hindi naman gumagana. Panay ka karma dyan, dapat ang nakakarma yung palautang pero di nagbabayad. Tapos makapal pa ang mukha magalit. Hindi ko naman sinasabing ikaw pero ikaw nga. Kaya ganyan na nangyayari sa inyo kasi pamilya kayo na masasamang ugali. Yung nanay mo, gahaman sa 5'6". Ikaw naman, pasmado ang bunganga. Diyos ko, nung umulan ang kasamaan, nandun kayo sa baha, nagtampisaw. Ay wow! Nagsalita ang baklang binuhay ng kapintasan. Kung wala ka magandang dulot dito sa amin, lumayo-layo ka. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo Kung pupunta ka rito sa amin, magbayad ka ng utang mo. Hindi yung panay ka chismis dyan pero baon na baon ka sa utang.
Nakikibalita lang ako kung buhay pa yung nanay mo para maging malaya na rin ako sa utang ko. Mukhang malapit na rin naman, so safe na ako. Okay lang yan. Hindi na rin naman siguro yan sisingilin ng financer niya kapag nasa hukay na yan, no? Kapag nangyari yon, zero balance na rin ako. Ang sama talaga ng ugali mo, no? Ang saya mo kapag may taong nahihirapan. Sa halip na magsumikap ka para makabayad, ang ginagawa mo, nananalangin ka pa ng masama. Ay, true! Lalo na kung nanay mo'y nahihirapan. Paano ba naman? Puro stress binibigay sa akin yan, no? Lalo na kapag sinisingil ako. Wala na nga akong pambayad, todo pa ang haras niya sa akin. Kaya yan na ang karma niya. Tama lang yan. Super happy pa nga ako eh. Hayaan mo, lagi akong bibisita rito para makita kung ano nangyayari sa kanya. Medyo mild pa nga yan eh. Bakit kaya hindi pa yan natutuluyan, no? Sayang. Kapag yan namatay, magbibigay ako sa burol niya ng pink na sopas. Pasalamat ko na rin sa kanya yon. Kasi dinala niya na sa hukay ang utang ko. Alam kong galit na ang anak ko at handa na siyang manakit. Kaya agad ko na rin siyang inawat. Pinasarado ko na lang sa kanya ang pinto para pumasok na sa loob ng bahay. Alam ko rin naman na hindi magpapatalo si Larcy pagdating sa sagutan. Ilang sandali pa, napasigaw na naman ako sa sobrang sakit ng daliri ko. Naninigas talaga at parang humihiwalay ang mga buto ko. Sa sobrang takot at taranta ng anak ko, hindi na niya alam ang uunahin. Dahil nagsisigaw na rin ako sa sobrang kirot. Pinainom niya ako ng gamot pero hindi yun umepekto. Buong araw na masakit ang daliri ko. Hindi na rin ako natigil sa aking pag-iyak. Diyos ko, ano po bang pahirap ang nangyayari sa akin? Hindi ko na po ito kayang tagalan. Ang sakit na. Ayoko na ng ganito. Parang awa naman, tama na. Ayoko na. Tumawag na po ako kay kuya. Ang sabi niya bukas daw pupunta rito si Ate Nalin para samahan kayo sa doktor. Hindi kasi pwede na ganyan na lang kayo palagi. Baka mamaya hindi na lang yan basta arthritis. Namamaga na rin ang mga daliri niyo. Nakakatakot naman po yan. Dagdag gastos na naman. Iniisip ko pa nga yung ipanghuhulog ko para doon sa utang ni Larcy. Ayokong isipin na karma ko na nga ito. Pero baka nga totoo. Ay, sobrang hirap. Isipin niyo naman po muna ang sarili ninyo. Hindi po yung si Larcy na naman. Ako na ang maniningil sa bakla na yon. Nakakainis na siya. Alam na nga niya may sakit kayo pero masaya pa rin siya eh. Ewan ko ba doon? Sa halip kasi na magbayad ng utang, pinapanalangin pang mamatay ka para hindi na siya magbayad. Ay, nakakagigil! Gusto kong bugbugin eh. Huwag ganun, nak. Masama yun kasi mas matanda pa rin naman yun sa'yo. Wala po akong pakialam sa edad niya. Binabastos ka niya at humihiling ng ikakapahamak niyo. Tingin niyo po ba dapat respetuhin ang ganun tao? Ang dami rin kasing utang nun sa ibang tao eh, pero kayo lang ang kinakaya niya. Paano? Hindi siya natatakot sa inyo eh. Kinakaya-kaya lang po kayo. Pues, ako hindi niya ako kakayanin. Papatulan ko talaga siya kung kinakailangan. Ganito talaga katapang ang anak ko. Kahit noong bata pa lang siya, kapag alam niyang nasa katwiran siya, kahit na sino pa ang kausap niya, ipaglalaban niya ang gusto niya. Umabot hanggang kinabukasan ng paninigas ng mga daliri ko. Nilalagnat na rin ako dahil sa sakit. Maging yung lagnat ko, hindi na bumababa. Nang dumating ang asawa ng panganay kong anak, nagpunta kami sa ospital. 3 araw akong nanatili doon para obserbahan, pero ang gumaling lang sa akin ay ang lagnat ko. Ayoko na magtagal sa ospital, kaya nagpauwi na rin ako. Dagdag gastos lang din kasi kapag nagtagal pa ako. Ayoko naman na pagkagastosan nila ako kahit na sinasabi na ng anak ko na siya naman ang magbabayad ng mga pangangailangan.
Ayoko rin namang magmukhang pabigat sa mga anak ko. Nang makauwi kami sa bahay, ang manugang ko ang palagi kong kasama, lalo na kapag may klase si Nori. Nang kinahapunan, nagising akong masama ang pakiramdam pero hindi ko ininda dahil baka dalhin na naman ako sa ospital. Ilang sandali lang din, nakita kong pumasok sa bahay si Larcy at sinabi ng manugang kong hinahanap ako nun. Bakit mo ko hinahanap? Ay, Shala, bakit buhay ka pa rin? Ang lakas mo ng kapit mo. Sa sobrang pagiging masamang damo mo, hindi ka na ata tinatablan. Tinatabla ng ano? Ay naku, bakit ang lakas mo pa rin? Ano bang meron ka at hindi ka dyan mamatay-matay? Dapat matagal na sa iyong impekto eh. Hirap na ako maghintay. Pabalik-balik na ako rito pero wala man lang magandang balita. Bakit mo ba ako hinihintay na mamatay? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Malaki ba ang magiging ginhawa sa buhay mo kapag nawala ako sa mundong to? Ay aba, oo, malamang mawawala na rin ang utang ko kapag nawala ka, no? Ang dami mo nang istorbo sa akin eh. Masyado kang papansin, kaya dapat mawala ka na sa mundong ito. Ewan ko ba kung bakit ayaw ka pang sunduin ni kamatayan? Hindi naman dapat ganyan eh. Dapat una pa lang, wala ka na rito sa mundo. Tapos makikita ko na ganito na kaunting paghihirap lang ang meron ka. Ano bang meron sa iyo? Ngayon naniniwala na ako na ang masamang damo matagal mamatay. Bakit sa akin ka nagagalit kung may utang ka? Hindi ba't sarili mo ang dapat mong sisihin dahil hindi mo alam kung paano maging responsable sa paghawak ng pera? Ginagastos mo ang pera ng ibang tao. Tapos sa halip na ibalik mo ng maayos, hihilingin mo pang mamatay na lang sila? Dahil ang mga gaya mong tao, mga abusado sa kapwa. Ako pa talaga ang naging abusado? Hindi ko naman kayo pinilit na mangutang sa akin ah. Ako ang takbuhan nyo kapag walang-wala kayo. Kapag may emergency kayo, agad akong nagbibigay. Hindi yun pang-aabuso. Ang pang-aabuso, yung hindi ka na nagbabayad ng utang mo, humihiling ka pa ng masama sa kapwa mo. Huwag mo na ipagtanggol pa ang sarili mo. Basta ang gusto ko lang makarma ka na. Malapit na yan, nakikita ko na. Hindi ko lang alam kung ano bang kababalaghan ang ginagawa mo. Kung bakit hanggang ngayon nabubuhay ka pa. Umalis na rin siya kaagad matapos niyang sabihin sa akin yun. Hindi ko maikakaila na sumakit ang dibdib ko dahil sa mga salitang sinabi niya sa akin. Alam ko naman na minsan nagiging malupit at mahigpit ako sa mga taong sinisingil ko ng utang, pero hindi naman siguro dapat umabot sa punto na parang ako lang ang may kasalanan. Ilang beses ko rin namang ginustong itigil ang pagpapautang, pero ang mga tao ang kusang lumalapit sa akin. Hindi ako mabuting tao, pero hindi ko rin naman maatim ang mga humihingi ng tulong sa akin. Hindi ko rin naman kasi pera ang ginagamit na pangpautang sa kanila. Matapos ang naging pagtatalo namin ni Larcy, inapoy ako ng lagnat. Hindi lang mga daliri sa kamay ko ang nanigas, pati na ang buo kong katawan. Kung sakali man na mawawala na ako, anak, mag-aral kang mabuti ha. Huwag mong sasayangin ang pagpapaaral sa iyo ng mga kapatid mo. Mahal na mahal ko kayo. Bakit naman po ganyan kayo magsalita? Hindi naman kasi kayo mamamatay eh. Laban lang po. Gumagawa naman na ng paraan si kuya para madala ka sa mas magandang ospital na makakakita talaga ng totoo mong sakit. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako makakaranas ng ganitong klaseng sakit. Basta, maging handa na lang din kayo. Kasi sa ganitong kalagayan ko, alam ko na malapit na ako. Ang mahalaga sa akin, napalaki ko kayo ng maayos. Mag-iingat ka palagi, anak. Ayoko. Hindi po yan. Gagaling ka niyan. Lagi lang tayo mag-pray. Naniniwala po ako na magiging maayos ka rin. Basta lumaban lang po kayo ha. Hindi pa kayo pwedeng mawala. Mamimiss kayo ng mga apo nyo. Tumawag pa naman si kuya. Pupunta sila rito.
Excited pa yung mga bata kasi makikita na ulit kayo. Mas lalo akong naging emosyonal sa mga sinabi ni Nori. Kahit na ayoko pa namang mawala, kung yun na talaga ang mangyayari sa akin, wala na akong magagawa pa. May oras naman ang bawat tao at baka ito na rin ang sa akin. Hindi ko na rin kasi kaya itong sakit na nararamdaman ko. Dagdag pa na para na akong pabigat sa aking pamilya. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring nagbabago sa kalagayan ko. Masakit ang bawat parte ng aking katawan at inaapoy ng lagnat. Hindi na bumababa. Isang araw, habang binibihisan ako ng manugang ko, narinig ko ang pagmamadali ni Nori na umuwi sa bahay. Ano ba't nagmamadali ka? Mamaya madapa ka pa dyan sa labas, magkasakit ka pa. Sinabi ko naman sa'yo na mag-iingat ka palagi, di ba? Nay, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Yung kaklase ko, naikwento ko yung nangyayari sa'yo at sabi niya, baka raw pinakulam ka ni Larcy. Ano ba yung mga pinagsasasabi mong pinapakulam? Hindi ko akalain na naniniwala ka sa mga ganyang bagay. Hindi naman totoo yung ganyan. Wala naman pong mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Kasi ganyan-ganyan daw ang nangyari sa tita niya 2 years ago. Yung tita niyang yun dating nagpapautang, tapos suki raw si Larcy. Ngayon, nung umutang si Larcy ng malaking pera, bigla na lang nagkasakit ang tita niya, tapos namatay. Dapat nga raw ipapaalbularyo pa nila yun eh. Sinundo pa nila yung albularyo, pero huli na ang lahat pagdating nila kasi namatay na. Mukhang ganun ang ginagawa ni Larcy sa mga pinagkakautangan niya, lalo na kapag hindi na niya kayang magbayad. Meron ba silang patunay na si Larcy nga ang gumawa? Paano kung katulad ko na matanda na at may sakit? Baka naman napagbintangan lang. Halata naman po may balak yung baklang hukluban na yun eh. Wala silang patunay pero narinig daw nila na si Larcy ang huling nakausap nun at nagtatalo sila dahil walang maibayad si Larcy. Sinabi rin na kapag namatay na siya, hindi na kailangan ni Larcy magbayad pa. Tapos bigla ko naalala yung sinabi niya sa'yo. Sanay na ata magpakulam yun eh. Mas magandang maagapan na kaagad natin yan bago pa lumala ng tuluyan. Hindi ko na napigilan ng anak ko na gawin ang gusto niya. Hindi naman ako naniniwala na may totoong kulam. Pero dahil mapilit si Nori, hinayaan ko na lang siya. Nawala rin naman agad sa isip ko yun dahil sa sobrang sakit ng katawan ko. Maging sa paghinga ko, para bang may pumipigil. Pinipilit ko na lang lumaban at hindi ako nawawala ng oras sa paghingi ng awa sa Diyos. Parang may limitasyon lang ang paghinga ko. Hindi na rin ako nakakatayo. Kapag pinauupo nila ako, pakiramdam ko natatanggalan ako ng buto sa likod. Sobrang hirap. Hindi lang ako ang nahihirapan sa nangyayaring ito, pati na rin ang mga nag-aalaga sa akin. Ilang beses din ako nagpasalamat na mabait talaga ang manugang ko dahil wala man lang akong naririnig na reklamo sa kanya kapag inaalagaan niya ako. Matapos kong kumain ng kakaunting lugaw dahil hindi ko nga malunok, narinig ko ang boses ni Lori sa loob na para bang may kaaway. Pwede ba? Huwag kang abang ng abang sa bahay namin. Para sabihin ko sa'yo, buhay na buhay ang nanay ko. Ano? Hindi ka makapaniwala, no? Yun bang mga nauna mong pinakulam? Mabilis mo lang ba silang napatumba? Hoy, wag mo nga ako akusahan ng mga ganyan. Walang iyakang bata ka. Hindi ako lumalapit sa mga mangkukulam. Akala mo yata hindi malalaman ang ginagawa mong kasamaan eh. Mabait na nga sa'yo ang nanay ko, ganun pa ang ginawa mo. Ito ang sinasabi ko sa'yo, bakla ka ha. Darating na rin ang karma mo. Ang dami mong sinirang buhay dahil lang dyan sa pagka-addict mo sa pangungutang. Cancer ka ng lipunang to. Ang mga nagpapautang na mataas magpatubo ang tunay na kanser. Ganyan sa nanay mo. Panapanahon lang ang pagbawi ng karma. Panapanahon ka pa diyang nalalaman. Sunog na sa impyerno yung kaluluwa mo. Akala mo ba walang balik sa'yo yung mga ginagawa mo sa ibang tao?
Kaya pala ang lakas ng loob mong umutang. Ipapapatay mo pala sa kulam ang mga pinagkakautangan mo. Napakasama ng ugali mo! Oh, ano naman kung ganun nga ang ginagawa ko, ha? Wala ka naman pakialam. Kung gusto mo, ipakula mo rin ako. Tapos unahan kami ng nanay mong mamatay. Ayan, inamin mo na nga ang ginagawa mo. Bakit naman kita ipapakulam? Bahala na lang ang Diyos na maningil sa'yo. Hindi lang pera ang utang na dapat mong bayaran. Ang dami mong kasalanan. Hayaan mo, darating din ang araw na lahat ng taong ginawan mo ng masama, babalikan ka. Usigin ka naman ng konsensya mo. Inutusan ko ang manugang ko na awatin niya ang dalawa at papasukin na sa loob si Nori. Alam ko na marami ng mga tao ang nakakarinig ng awayan nilang yon. Ang mga kapitbahay pa naman namin, abang na abang sa kaguluhan ng buhay ng iba. Sumunod naman din si Nori, pero pagpasok niya sa bahay, kitang-kita ko ang gigil niya kay Larcy. Umamin na siya na ganun talaga ang ginagawa niya. Buisit na bakla na yun eh. Bakit ba may mga taong ganun? Ang kapal ng mukha niya. Siya na nga ang nangungutang na di nagbabayad. Gusto niya pang makaagrabyado ng ibang tao. Sana bumalik sa kanya ng mas malala yung mga ginagawa niya sa ibang tao. Kakaibang ugali eh. Halatang pang-demonyo na. Huwag ka na makipagtalo sa kanya. Kahit naman anong sabihin mo sa tao na yun, wala na siyang ibang papakinggan. Baka madamay ka pa. Ayoko naman na ikaw ang gagantihan niya. Hindi rin po ako papayag. Huling beses na niyang gagawin yan dahil siya naman ang susunod na maghihirap. Gusto niyang gamitin ang pera ng iba tapos kapag nakabaon na siya sa utang, iisa lang ang lalapitan niya. Galawang demonyo talaga eh. Nakakagigil. Basta, huwag mong gagawin ang ginagawa niya. Huwag mong gantihan ng kasamaan ang taong gumagawa ng masama. Hindi ko po siya ipapakulam. Pero kapag gumaling kayo, sisiguraduhin ko magbabayad talaga siya sa mga ginawa niya. Ang lakas ng loob niyang sabihin na ikaw ang kinakarma, samantalang siya ang masamang tao. Hindi natigil si Nori sa pagsasalita at sa galit na nararamdaman niya. Kinabukasan, Biyernes, nagising na lang ako nang may isang lalaki na pumasok sa loob ng kwarto ko. Akala ko kung sino yon, pero kasunod naman niya ang anak ko. Nay, siya po yung albularyo na titingin sa inyo. Dapat nung nakaraan pa to kaso lang tuwing Biyernes lang siya nanggagamot at dumadayo. Hindi na ako kumontra o nag-alinlangan sa albularyo. Hinayaan ko na lang siya dahil yun din naman ang sabi sa akin ni Nori. Sa totoo lang, kinikilabutan ako sa nakikita ko. Ito ang unang beses na makakakita ako ng albularyo na nanggagamot sa harapan ko mismo. Kahit na tumira ako sa probinsya noong bata pa lang ako, hindi ako sanay na makakita ng may kinalaman sa itim na mahika. Ilang sandali pa, hinawakan niya ang kamay ko. Parang minamasahe niya lang noong una hanggang sa ibinaon niya ang kuko niya sa gitna ng palad ko. Sandali lang! Nasasaktan ako! Ow! Saglit lang po yan, Nay. Kapag nawala na yung sakit na nararamdaman mo, gagaling ka na po. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Pinipisil niya lang naman ang kamay ko, pero buong katawan ko ang nanginginig sa sakit. Napapaluha na rin ako at kahit napigilan kong wag sumigaw, hindi ko magawa. Naririnig ko na bumubulong ang albularyo na para bang may kausap siya pero gamit ang ibang salita. Nakapikit lang siya habang ginagawa yon. Patagal ng patagal, pasakit ng pasakit. Gusto kong hilahin ang kamay ko palayo sa kanya pero hindi ko magawa. Para bang kontrolado niya ako. Itinataas niya ang kamay ko at kapag ginagawa niya yon, sumisigaw ako sa sobrang sakit. May katagalan yon. Hanggang sa ilang sandali lang, nawala yung sakit. 2 kamay ko na ang hinawakan niya. Pinisil niya ulit ang gitnang palad ko. Kung kanina, nagwawala ako sa sobrang sakit, ngayon naman, normal na.
Nay, try nyo nga po igalaw yung mga daliri nyo. Medyo nagagalaw ko na siya at hindi na masakit. Ang gaang na rin ang pakiramdam ko. Ibig sabihin po niyan, natalo na niya mangkukulam na gumawa niyan sa inyo. Maraming salamat po. Ang laki po ng tulong nyo sa nanay ko. Walang sawa rin ako nagpasalamat sa lalaki. Bago siya umalis, nagpausok muna siya ng insenso sa buong bahay namin. Nagsabi rin siya sa akin ng mga proteksyon na dapat kong gawin dito sa bahay at sa akin dahil baka raw balikan ako kung makaka-recover pa ang mangkukulam. Pero malabo naman na raw yun dahil naikulong na niya ang kaluluwa nun. Pagkaalis ng albularyo, sinubukan ko na ulit maglakad-lakad dahil ang tagal ko ring nakaratay sa higaan ko. Natutuwa ako dahil hindi ko akalain naggagaling pa pala ako. Kumusta naman na po ang nararamdaman nyo? Wala naman nagbabago? I mean, yung bumabalik yung sakit nyo? Nilalagnat pa po ba kayo? Maayos na ako, anak. Salamat sa ginawa mo, ah. Mabuti na lang nalaman mo ang mga ganyan. Kung ako lang kasi ang tatanungin mo, hindi ko alam yung kulam-kulam na yan. May naririnig ako niya noon sa mga kwento ng mga lola ko nung kabataan ko, pero hindi naman ako nakaranas niyan. Ngayon na lang. Buti na lang po naagapan pa. Kasi ang sabi ng albularyo, karamihan daw sa mga ganyang klase ng kulam, diretso na raw kamatayan. Siguro po dahil malakas din ang pananampalataya natin kaya hindi ka pinabayaan. Salamat sa Diyos. Kay buti niya. Basta po, kailangan nyo na lang maglakad-lakad kada umaga. Magkikilos para naman po gumaling na kayo ng tuluyan. Nakaalalay lang sa akin ang anak ko. Tuwing umaga kami naglalakad dahil mas maganda ang sikat ng araw at mas nagiging aktibo ang katawan ko. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin si Larcy. Baka sa mukha niya ang inis nang makitang nagiging maayos na ulit ako. Antibay mo talaga, no? Akalain mo yun, nakaligtas ka pa? Ibang klase ka rin talaga. Oh, baka maningil ka na kaagad ng mga kautangan, ha? Paawat ka naman. Darating din tayo dyan, Larcy. Lalo na malapit nang dumating ang takdang araw dun sa kasulatan natin. Ibig sabihin, pwede na kitang ipakulong dahil sa utang mo. Yun ba talaga ang iniisip mo? Hindi ka nalang magbagong buhay dahil may pangalawang pagkakataon pang ibinigay sa'yo. Dapat natuluyan ka ng mamatay eh. Wala na sanang problema mga tao sa paligid mo. Ikaw lang naman ang problema eh. Hindi lang sa nanay ko kundi dyan sa mga bago mong pinagkakautangan. Ewan ko na lang ba bakit sa dami ng tao, ikaw ang di makarma-karma. Ikaw nga dapat ang nahihirapan eh. Nak, ang sabi ko sa'yo, huwag kang hihiling ng masama sa kapwa mo. Hayaan mo ang langit ang magpasya kung sino ang papatawan ng kaparusahan. Hindi ikaw ang dapat na magsasabi. Sus, ginagamit mo pa ang langit? Hipokritang to. Alam ko namang hinihiling mo rin na magdusa ako, no? Pero sorry ka, dahil hindi yun mangyayari. Hayaan mo, sa susunod matutuluyan ka na talaga. Ewan ko kung makatawag ba kayo ng albularyo. Aba, nambabanta na naman to. Ayusin mo ang buhay mo, hindi yung asa ka ng asa sa kulam. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng takot. Dahil iniisip ko na paano kung hindi lang sa akin gawin ang bagay na yon. Paano kung ang susunod namang sasaktan ni Larcy ay ang anak ko na? Bilang ganti na hindi niya ako napapatay sa kulam. Nahihirapan akong makapag-isip at makatulog. Nakaupo lang ako sa kama ko habang nag-iisip. Hindi ko napansin na nasa tapat pala ng pinto ang aking anak. Bakit hindi ka pa po natutulog, Nay? Iniisip ko kasi na baka kulamin tayo ni Larcy. Kung nagawa na niya yun ng isang beses, alam ko na pwede niya ulit gawin. Wala naman na siyang konsensya dahil ilan naman na ang napapatay niya. Madali lang gawin yun para sa kanya. Ayoko naman na mapahamak ka, lalo na galit din yun sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Nay.
May proteksyon na po tayo dahil palagi po tayong nagdarasal. Alam ko po na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag na po kayo mag-overthink dahil hindi na po tayo mapapakialaman ni Larcy. Alam ko na darating din ang araw na pagbabayaran niya ang mga kasalanan niya. Kung hindi man po dito sa lupa, sa kabilang buhay, may paglilitis din pong magaganap. Pagsisisihan niya rin na tuluyan siyang nagpasakop sa itim na kapangyarihan. Hindi mo naman maaalis sa akin na mag-alala, lalo na sa kalagayan mo. Mag-iingat na lang din po ako palagi. Ilang linggo ang lumipas, naging maayos na ako. Nagsimula na ulit akong maningil ng mga nangutang sa akin. May iilan na lumalapit para manghiram, pero desidido na ako na tumigil na magpautang. Kahit na naaawa ako sa mga kwento nila kung bakit kailangan nila ng pera, tiniis ko na lang. Dahil ayaw ko na rin na maulit ang nangyari sa akin. Hindi ko nakakayanin kung may taong gagawa na naman ng masama sa akin dahil lang sa gusto kong kunin ang perang hiniram nila. Si Larcy, hindi pa rin talaga siya nagbabayad sa akin. Hinihintay ko na lang ulit ang aming paghaharap. Ayoko na siyang pilitin. Tinutulungan na rin naman ako ng anak ko para mabayaran ang utang sa financer ko. Kapag natapos na lahat yun, hindi na ulit ako kukuha sa kanya. Dalawa na lang ulit kami ng anak ko na nasa bahay dahil kaaalis lang ng manugang ko. Sumabay siya pa uwi sa asawa niya nang minsang dumalaw rito. Galing pala dito sina Ate Rina? Oo, nangungutang sa akin. Ang sabi ko, hindi na nga ako magpapautang pa. Gusto niya na mag-garantor ako dun sa financer ko, pero siya na raw magbabayad diretso. Ayoko na. Kapag kasi nagkakasingilan na, ako na naman ang masama. Baka hindi na lang si Larcy ang magpakulam sa akin. Tama na siguro yung ilang taon ko silang natulungan. Natigilan kami sa pag-uusap matapos na may kumatok sa pinto. Malakas at sunod-sunod, para bang nagmamadali. Agad na napatayo si Nori at siya ang nagbukas ng pinto. Nagkagulatan pa kami nang makita namin si Larcy. Ngayon ko na lang ulit nakita ang taong ito, pero may malaking pagbabago sa kanya. Lubog na ang mukha niya sa sobrang kapayatan. Te, maawa ka naman sa akin. Pautangin mo naman ako. Wala akong pera para magpagamot sa ospital. Kapal naman ang mukha mong lumapit dito sa amin matapos ang ginawa mo. Anong akala mo? Utu-utu kami? Ha? Gagamit ka na naman ng kung ano-anong dahilan para makautang ni hindi ka nga nagbabayad? Nori, dun ka na muna sa loob. Hayaan mo kaming mag-usap. Nay, huwag ka naman na masyadong mabait. Uutakan ka na naman yan eh. Tingnan mo, kapag yan nakautang na sa'yo, kukulamin ka na naman yan. Sige na, dun ka na. Hayaan mong kaming dalawa ang mag-usap. Nagdadabog pa si Nori habang naglalakad papasok sa bahay. Pero hindi naman siya gaanong lumayo sa kinatatayuan ko. Pasensya ka na, Larcy. Hindi kita mapapautang. Hindi na ako nagpapahiram ng pera ngayon. Itinigil ko na. Te, please, parang awa mo naman na. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit para may makuhang pera. Nung nakaraan kasi, nakitaan na may problema ako sa atay. Hindi ko naman nakalain na lalalato ng ganito. Ang dami ko nang nilapitan, pero wala ni isa sa kanila ang nagpaabot ng tulong sa akin. Sinubukan mo na bang lumapit sa mga government official? Baka yun, mas makatulong sila sa'yo. Sinubukan ko na, pero hindi naman ganun kalaki ang ibinibigay nila sa akin. Nag-try na rin ako mag-loan, pero hindi ako naaprubahan. Kailangan ko ng collateral. Wala naman ako maipakita. Wala rin gusto maging guarantor ko. Ang sasama ng ugali nila eh. Pautang naman yun, tapos hindi lahat papayagan nila. Pasensya ka na talaga, pero wala na talaga akong magagawa sa ganyang problema mo. Baka natatakot na rin kasi sila sa dami ng utang mo na hindi nababayaran.
Kung dati pa siguro inayos mo na yung ganyang gawain mo, may magpapahiram pa rin sa'yo. Kaso, ikaw rin naman ang sumira sa sarili mong pangalan eh. Natatakot na ang mga tao na magtiwala sa'yo. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng awa sa akin? Magbabayad naman ako kapag naging maayos na ako eh. Balak ko naman talagang hulugan ang utang ko sa iyo. Kaso hindi ako makapagtrabaho ngayon dahil may sakit nga ako. Malubha na to. Ilang beses ko na yung narinig sa'yo. At kung palagi na lang akong magpapadala sa mga paawa mo, ako naman ang magiging kawawa. Hindi ko na ibabalik ang nangyari dati, pero alam mo kung anong ginawa mo sa akin. Ako na nga lang kamo ang taong maaasahan at malalapitan mo, tapos ginanon mo pa ako, di ba? Hinayaan ko na lang dahil ngayon na maayos na ako, iniisip ko na lang na ito na nga marahil ang pangalawang buhay na bigay sa akin para ayusin ang lahat sa buhay ko. Kasama na roon ang pagtigil sa pagpapautang. Kahit na anong awa na nararamdaman ko, hindi ko nagagawin ulit ang magpahiram ng pera. Ito na nga ang panahon para magpakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, hindi mo pa rin magawa. Wala kang pagbabago. Hindi ka naging mabuti kahit na minsan. Wala kang pagpapakatao. Yang ganyang ugali tulad ng sayo, yan yung mga dapat hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataon dahil mas lalo pang nagiging demonyo. Magalit ka na sa akin, pero isa lang ang masasabi ko. Hindi na ako nagpapautang. Sinaraduhan ko siya ng pinto. Nakakaawa naman talaga ang itsura niya at ang kwento niya. Pero buo na ang desisyon ko na hindi na ako maglalabas ng pera sa kahit na sino. Isipin na nilang lahat na masama ang ugali ko. Sinasalba ko na lang ang sarili ko mula sa mga posibleng mangyari. Wala akong planong alamin ang nangyayari kay Larcy, pero mismong anak ko na ang nagbabalita sa akin. Nay, yung baklang hukluban na malaki ang utang sa'yo, hinuli ng mga pulis kanina. Tapos yung mga gamit niya, kinuha nung pinagkakautangan niya. Dapat kinuha mo yung ref niya, tapos binenta mo. Yung inutang niya sa'yo, yun pa naman ang pinambili niya. Dapat ganun na lang ang nangyari, pinadakip mo na lang. Kaya pala may nagtatanong sa akin kung kukunin ko ba yung ref ni Larcy. Gusto niyang bilhin tapos ibibigay sa akin ng pera. Hindi ko naman alam na dinakip ng pulis. Bakit daw? Scamming at estafa raw ang kaso niya. Matagal na raw yun eh, ngayon lang gumalaw yung kaso. Sobrang lala naman pala ng taong yun. Iba na yung pag-utang-utang at panloloko niya ng tao. Hindi na pang normal. Naging sakit na niya. Hay, buti na lang din. Mabibigyan na ng justice sa mga taong pinahirapan niya at niloko. Deserve niya yun. Naging maugong ang balita tungkol kay Larcy. Lahat ng mga ari-arian niya ay ibinenta at ipinamahagi sa mga pinagkakautangan niya. Hindi ko man buong nakuha ang bayad sa lahat ng utang niya sa akin. Kahit na paano ay nakatulong naman ang pera na yon para maibigay ko sa financer ko. Ilang taon din ang lumipas bago ko tuluyang naibalik ang lahat ng utang. Yung iba kasi, hindi ko na talaga nasingil dahil ayaw na nilang magbayad. Kahit pataon na ang nakalipas na hindi na ako nagpapautang, may mga tao pa rin na ako ang nilalapitan. Minsan, nauudyok akong bumalik sa pagpapautang dahil sa mga nakakaawa nilang kwento. Pero sa tuwing naaalala ko ang ginawa ni Larcy, natatakot na ako. Wala na rin akong naging ibang balita tungkol sa kanya. Ang alam ko lang ay nasa kulungan pa rin siya habang iniinda ang sakit na nararamdaman niya. Gusto ko siyang tulungan sa totoo lang, pero wala naman akong magawa dahil marahil ito na rin ang kabayaran niya doon sa mga taong niloko niya. Masasabi ko na may mali rin akong nagawa sa buhay ko dahil tunay naman na malaki ang tubuan sa 5'6". Pero sadyang may mga tao pa rin talaga na kahit alam na nilang ganon ang kalakaran sa utangan, kinukuha pa rin nila dahil wala na silang pagpipilian.
Mahirap din naman kasing umutang sa bangko o ibang utangan dahil maraming proseso. Nasa pagitan palagi ng pangangailangan. Pero minsan, may mga tao talaga na katulad ni Larcy na hindi marunong magbayad. Sa katwiran na hindi naman nila pera ang ginagastos nila. Sa pagitan ng nagpapautang at umuutang, iisa ang dapat natandaan: ang pagiging responsable. Higit itong mahalaga sa mga nanghihiram ng pera dahil dapat na palaging tatandaan na ang perang inutang dapat ding ibalik. Alam ko na marami pa rin talagang kapit sa 5-6 hanggang sa panahon na ito. Pero sana, wag namang umabot na kailangan mo pang ipakulam ang inutangan para lang hindi ka na magbayad. Kung alam mo sa sarili mong masyado ka ng lubog sa utang, ugaliing gumawa ng paraan para makalaya. Hindi ang paraang ikapapahamak ng taong minsan ka rin namang tinulungan para sa problemang pinansyal. Dahil sa huli, ang anumang kasamaang ginagawa, babalik at babalik sa'yo. Huwag nang hintayin pang kapalaran na ang maningil sa pagkakautang na pilit mong tinatalikuran. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Kumusta kayo, Sidney Crosswind, Echano Lena, Aslam Liza, Beth F8J at Sateng Family, Juliet Ramirez, Elgin TV Vlog, Gladys de los Santos, Hazel Contin, Evie Bugnot at sa mga taga AJJ Garment ng Tarlac na sina Joanne, Melanie, Alex at kay Nanay Evie, Mardy Suzuki, Veronica Caspillo, Rica Subalisid Omanito, Will Maleses, Marfel Reyes, Pureza Tagiwalo, Gio Padlan, Ruth Ann Migano at sa kanyang mga anak na sina Seth, Yana at Gian Migano at sa asawa niyang si Neil Fabilia, Chris Alcantara, Estela da Silva at shout out daw sa mga kapatid niya sa Switzerland na si Ate Irene, Beth, Ate Baby, Ate Bebot at sa kanyang mga pamangkin sa Wawa Lemery, Batangas. Hi kina Josefina Fuelias, Maymay Paul, Violeta Largo, Marisa Villanueva, Mea Espiritu, Corazon Ingay, Edeline Sabalza, Nena Diones, Tutsi Galulan, Alma Naong, Martina Angdasan, Eliza Felias, Marlene Guevara, Maria Cristina, Lydia Lopez, Yani 89906, Bessie Tagapan, Abelita Jade, Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa D. Alawami, Tita Dagupan, Mau Mau, Jessica Rojas, Lynn Hasigawa, Cheryl Dalisay at James Cabaya Gilua ng San Pablo City, Laguna, Ana, Gracia Balitaan, Narlene Micabalo, Arlene Torquiza, Paldox, Larcy Molina, Roslyn Mangilin, Mary Ann Gabato at sa kanyang mama Mercedes Gabato, Roberto Crimen, Irene Yapana, Daisy Rotilles, Jenny Visuco, Josh D. Cute, Aileen De Guzman, Maricel Morillo, Jenny Suzuki, Kitaro Kinari, Angel Canceller, Jaja Barakiel, I Love Traveled, Maymay Hernandez, Rose Ann Rama, Roda Bieri, Nora Datumanong, Sherlyn Joseco, Lance MBB. Kumusta kayo, Christian Gonhoran, Candida de Balucos, Madel Mergal, Yang Yen Atienza at kina Lea Fe Lumanog at Fe Villafranca, Mary Jane Flores Rico, Alma Naong,
Chami Cham, Sonia S., Annalyn Plopino, Robert Crimen, Danica Dulnuan, Sherlyn Joseco, Julian Soriaso, Marilyn Ramos, Ana Orada at sa kanyang mga anak na sina Althea Orada at Akisha Orada, Jocelyn Akuin Baluyot at kay Reynaldo Baluyot, Supladang Pasaway, Jeneline Mix Vlog, Rubelin Eneria at sa Eneria family, lalong-lalo na kay Runalyn Eneria. Get well soon. Jomer Suarez, Annaliza Puwaso, Richelle Ann 19, Echano Lena, Febe Rañada, Apyong Nicor, Mel Santarita, Elizabeth Hardenil, Aslam Liza, Susana Llobrera, Jayco, Kishalyn Mata, Loida Sapa, Mary Jane Lalik at sa Lalik family, Catalea Soto, Charson Tamidles, Carpon family, Bagaforo Nene, Janisa Toledo at sa Toledo family, Annalyn Plopino, Reka Hukoy from Singapore, Florence Hervasio, Leonora Mandigma, Irene Yapana at sa Yapana family, Eliza Felias, Leonisa Cobo, Sheren Solero Masagka, Kim Seika, Tony Coronel at Rowena Perez ng San Rafael, Bulacan, Roxanne Gaudicos, AJ Chua ng Zambales, Raquel Hasegawa, Lance MBB, Carmela Landayan, Lydia Lopez, Mirna Alfaro, Azenar Noriv at sa Azenar Goodies. Maraming salamat sa pakikinig, Giovanni Divina Gracia at kina Roxanne, Gian, Charis, Gwyneth, Gia at Dorothy Divina Gracia ng Argao, Cebu, Cheryl Cariaga, Matt Sarol, Francisco Neng at sa kanyang asawang adik na rin sa pakikinig sa Lola Telang na si Jeremy Saranilio Francisco, Genevieve Kadapan, Lorna Messina, Maria Lee Nakagawa, Jeanette Takazawa, Anha Rose Ayeras, Lenny 23 Daita, Gami Ramos at sa lahat ng kanyang mga kapitbahay na kasama niyang nakikinig, Danica 7615, Josenita Celeridad at sa kanyang mga anak na sina Arcus at JC, sa asawa niyang si Jude at sa Estronilio Celeridad family. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.